Amber POV. Sigurado ka bang gusto mo akong pumunta? Alanganing tanong ni Maricel sa kanya. Baka sa mukha na matandang babae ang pag-aalala. Mabilis siyang tumango. I can manage, Miss Maricel. Besides, ito ang unang kaarawan ng apo mo. Dapat nandoon ka. Sigurado akong nandito si Lolo. Sabihin niya rin yun sa'yo. Tatapusin ko lang basahin tong proposal, tapos uuwi na ako. Sagot niya. Kumurap-kurap ang matandang sekretarya bago to tumango. Thank you, Amber. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tumango lang siya bago ngumiti. After that, pinagmasdan niya ang matandang sekretarya na lumabas sa kanyang opisina. Nang malaman niyang birthday ngayon ng apo ni Maricel, siya mismo ang nagsabi rito na uuwi na to at wag na siyang hintayin. Hindi siya papayag na makaligtaan ng matandang sekretarya ang selebrasyon dahil lang sa gusto nitong manatili sa trabaho ng ilang sandali pa. Besides, hindi rin naman siya magtatagal. Kailangan na lang yung tapusin ang pagbabasa ng business proposal na pinag-aaralan niya. Nagagawa niya talaga yun sa bahay. But her time at home after work is always for Lily. At yun ay isang non-negotiable. She has to put a solid boundary sa kanyang oras para sa trabaho at oras para kay Lily. Dahil ayaw niya makaramdam ng pagpapabaya sa kanyang anak, lalo pa ngayon at nasa Bulacan ang kanyang lolo. Halos mga kasambahay lang ang kasama ng anak niya sa kanyang penthouse. Not that she doesn't trust her house helpers, subalit iba pa rin talaga kapag siya o si lolo ang kasama ng anak niya. Muli niyang ibinalik ang mga mata sa proposal. Gumawa siya ng ilang mga notes na hihilingin niya para sa clarification. Makalipas ng kalahating oras, handa na siyang umuwi. She made a quick call at home and talked to Lily. Mimi! Go home, Mimi! Yes, sweetheart. Uuwi na si Mami ngayon. I'll see you in a while, okay? Sagot niya habang papalabas ng opisina niya, pababa sa hallway na magdadala sa kanya sa elevator. Okay. Sagot ng anak niya. I love you, Lily. Aniya bago pinindot ang down button sa labas ng lift. Napangiti si Amber. She can't wait to hug her daughter again. Lahat ng alalahanin at takot niya ay agad na nawala sa tuwing kasama niya si Lily. Kaya naman araw-araw, inaabangan niya ang pag-uwi ng kanyang anak. Her very own stress reliever. She glanced at her watch. It's almost 7 in the evening. Kung hindi siya matatraffic, she'll be home in half an hour. Mukhang hindi na siya makakasabay sa dinner nito, but that's okay. As long as she read Lily a bedtime story, she's fine with that. Matyaga niyang pinagmamasdan ang counter monitor habang hinihintay niyang huminto ang elevator at bumukas yun. Makalipas ang halos 1 minuto at sa wakas ay nangyari na. Napabuntong hinga siya na makitang nasa loob nito si Sebastian. Hello, Amber? Can we talk? Nito. Anong ginagawa mo dito? Kunot ang nyoong bungad niya kay Sebastian. Napalunok siya na mariin habang bumabalot sa kanya ang takot. Paano nakapasok si Sebastian sa building nila? Malinaw niyang inutusan si Maricel na hindi siya papayag na makarating sa kanyang anumang komunikasyon mula sa mga Smith. But then, she groaned inwardly when she realized her mistake. Si Maricel lang ang binigyan niya ng instruction at hindi ang head ng seguridad sa building. Naisip niya ng pagharang sa anumang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ay magpapaunawa kay Sebastian na hindi siya interesado makipag-usap rito sa anumang paraan. For the last few days, she thought he already got the message. Maging si Maricel, itinigil na rin ang pagre-report sa kanya tungkol sa pagtawag-tawag ni Sebastian sa opisina niya. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niyang hindi na kailangan ipaalam sa security team ang tungkol sa pagbabawal sa alinman sa pamilyang Smith na makapasok sa gusali. Akala ni Amber ay naayos na niya ang lahat. Maliban niyang pupuntahan siya nito mismo sa kanyang opisina. Kanina pa kita tinatawagan sa opisina mo, pero hindi kita makausap, kaya heto ako. Casual na sabi ni Sebastian at tumakbang palabas ng lift. She took a step back. It's the least thing she could para pigilan ng sarili na malunod sa presensya ni Sebastian. He has not been there for too long, yet she felt like his presence was already enveloped her, driving her again to the edge. At sa tingin mo kakausapin kita sa pamamagitan ng pagpunta mo dito sa opisina ko, Mr. Smith? I want to take my chances, kaya ako nandito. Nito.
Binigyan siya nito ng isang maliit na ngiti at ang puso niya agad na nataranta. Hindi niya mapigilan. Sebastian is too close again, too real. At kahit na anong gawin niya, kusang tinutunaw ng presensya nito ang mga pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya muling gagawin pa. Nagiging mahina siya pagdating kay Sebastian. That's a fact. Alam naman niya yun ngayon. Ang huling dalawang pagkakataon nakatagpo sila ay patunay na nakaapekto pa rin to sa kanya. Kaya unti-unting nananabig ang puso niya rito. Isang bagay na ayaw niyang pahintulutan ng sarili na mahulog muli. Saglit niyang pinag-aralan ang gwapo nito mukha. Nakikita niyang determinasyon sa mga mata nito. At kahit na gusto niyang ayusin ang mga bagay-bagay, hindi niya kaya. Ang pakikipag-usap kay Sebastian ay palagi magiging personal para sa kanya. Masyadong personal na ayaw niyang harapin to kailanman at walang makakapigil sa kanya. Hindi si Fernan, hindi si Ma'am Divina, kahit si Lolo Eliseo. So no, she cannot talk to him. Period. Inipon niya ang lahat ng composure na meron siya bago nag-angat ng tingin. Nagsasayang ka lang ng oras, Mr. Smith? Sebastian. Call me Sebastian. Mabilis itong putol sa kanya. Napangiti siya dahil sa kayabangan nito. May I remind you that you don't call the shots here. Tatawagin kita kahit anong gusto kong itawag sa'yo, Mr. Smith. Aniya at pagdidiin ang pangalan nito. Fine. Tawagin mo ako sa anong pangalan na gusto mo, Miss Amber Smith. Anito bago ngumisi. Nang aasar ka ba? Pumunta ka lang ba dito para asarin ako? Ngumisi lang ito habang nagniningning ang mga mata. Mukhang natutuwa dahil naiirita siya. Mukhang magandang tugon mo kapag iniinis kita. Now I know how to get through you, babe. Patuloy nito, kumindat pa. Nakakainis ka at wala akong oras sa'yo. Gigil na sabi ni Amber bago humakbang papasok sa elevator. Sumunod si Sebastian at tumabi sa kanya na parang wala tong ginawa. Seriously? This is my lift. Maghagdan ka. Why would I? Bisita ako dito. Pagpipilit pa ni Sebastian at lalong ngumisi. Nanliit na ang mga mata niya ngayon sa pinaka-nakakagalit na lalaki na kilala niya. Saan kaya nagagaling ang confidence nito? Paano to basta lang magpapakita sa opisina niya na para bang walang pakaalam sa lahat ng maling ginawa nito sa kanya? Paano niya tumatatawag sa pangalang isinumpa niya sa nakalipas sa 3 taon? Kung si Sebastian ay nakakairita na noon pa, ginagawang lahat ng gusto nito at walang pakaalam sa nararamdaman ng ibang tao. Ganun pa rin to ngayon. 10 beses lang na mas malala. Nang hindi siya agad sumagot, ay mabilis nitong pinindot ang ground floor button. Ilang sandali pa, umandar na ang lift. Ngayon ay kailangan na niyang hintayin ng elevator na dumaan sa 30 palapag bago siya tuluyang makalaya sa presensya ni Sebastian. Sana hindi na lang siya nagpaiwan kanina. Mali talaga na nag-overtime pa siya. Dapat ay umuwi na lang siya kasama si Maricel at itinago na lang hindi natatapos sa trabaho. Hindi yung ganito. Pagod na nga siya sa maghapong trabaho. Ginugulo pa siya ni Sebastian. Huminga siya na malalim at sumandal sa pader na katapat ni Sebastian. Nasaan si Marco? Hindi ba dapat kasama mo siya? Gabi na ah. Hindi ka dapat nagtatrabaho mag-isa dito. Casual na untag nito sa kanya maya-maya. She lifted her gaze to him and rolled her eyes. How irritating he was to look so relaxed when she's so stressed just by his presence. Ano bang pakialam mo? At ikaw naman, alam ba ni Hana nandito ka? At pinipilit mo akong kausapin kita? Balik tanong niya rito. Ano bang kinakatakot mo, Amber? Mag-uusap lang naman tayo. Anito at sumandal sa dingding ng lift. Malapit sa kanya, gigil siyang lumipat sa kabilang dingding. Talagang wala siyang balak tigilan ni Sebastian. Mas mabuting kausapin niya to sa paraang gusto niya rin, na may galit. Hindi ako natatakot sa'yo, Sebastian. Baka nakakalimutan mo. I hate you. Sino nagbigay sa'yo ng ideya na gusto kong makausap ang taong pinakaiinisan ko? Agad na nawala ang ngiti sa labi nito. Ang mukha nito ay naging malungkot sa isang iglap. Tila nabalisa si Sebastian sa mga sinabi niya o kung ano, pero wala siyang pakaalam. Kung gusto niya akong kausapin, mas mabuting maging handa si Sebastian sa galit niya. Bakit? Hindi ba nito alam yun?
Hindi ba nito alam na sinaktan siya nito ng lubos? Na walang kapatawan ang ginawa nito sa kanya? Nakalimot na ba to sa mga nangyari sa kanila? Kaya malaya itong nakakalapit sa kanya na parang wala itong nagawang kasalanan sa kanya? Kung ito nakalimot, pero ko hindi. Hinding-hindi. Mas hinigpitan niyang pagkakakuyom sa kanyang kamao na ang pamilyar na sakit ay bumangon mula sa kanyang puso and tried to overwhelm her. Ganon ang nangyayari sa kanya tuwing nakakaalala siya. All woods would open and would hurt her again. Sinira mo ang buhay ko. Bakit mo naisip na malayo mo kung makakausap? Tanong niya kay Sebastian sa madiin na boses. Magkahalong emosyon ang bumungad sa mga mata nito. Hindi na rin to sumagot pa. Sandali lang na tumitig sa kanya bago umiwas ng tingin at nagbuga ng hininga. She knew she really got through his this time. Kung hindi pa, handa siyang sumama sa isang legal na labanan para lamang mapanatiling kanyang kapayapaan. She's doing good now without him. Bakit pa ba kasi ito balik ng balik? Tahimik nilang pinagmamasdan ang floor counter display pagkatapos noon. Ilang sandali pa, napasinghap siya nang umuga ang lift at biglang tumigil. Kasabay niyon ang pagkawala ng ilaw. Few seconds more, nag-on ang maliit na emergency light sa gilid. Kung tamang hula niya, mukhang nag-blackout. At ngayon siya ay natigil sa elevator kasama si Sebastian. Hanggang kailan, yun ang hindi siya sigurado. Lalong tinambol ng kaba ang puso niya. Hindi siya pwede magtagal doon. Dahil huna, naghihintay si Lily sa kanya. At pangalawa, at pinaka-importante, ayaw niya makulong sa elevator kasamang antipatiko at supladong si Sebastian Smith. Huminga siya na malalim at sinubukan gamitin ang kanyang talino. Huwag ka magpanik. Mag-isip ka, Amber. Aniya sa sarili. Marahan siyang bumaling kay Sebastian. Pinindot na nitong emergency button sa control panel. At umaasa siya magpapadala to ng senyales sa kung saan man manggagaling ang tulong. Galit din na nilabas ni Amber ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Halos magbura siya sa kanyang frustration na makita niyang 2% lang ang battery ng phone niya. Paano ba niyo nakalimutang i-charge kanina? She tried calling Maricel, subalit abala yata ang matanda sa birthday niyang apo nito at hindi nito masagot ng kanyang tawag. Sunod niyang tinawagan si Marco. Hindi niya to kasama ngayon. Nag-request ito ng isang araw na leave dahil may aasikasuhin daw sa mga kamag-anak nito sa San Gabriel. But at least, he could still send help. Subalit ganun din, hindi niya to makontakt. Napaangat ang tingin ni Amber nang marinig niyang nagmura si Sebastian. Kagaya niya rin to, nakayuko sa cellphone nito habang kunot ang noo. Maybe he's calling for help too. Muli niyang niyuko ang cellphone niya. She sent quick a message to Willa asking for help. After just 2 seconds, her phone completely shut down. Damn! Singhal ni Sebastian. Namuli siya mag-angat ng tingin dito. He was looking down at his phone frustrated. Tumawag ka ba ng tulong? Tanong nito sa kanya. Sinubukan ko bago mag-shutdown ng cellphone ko. Pero hindi ko alam kung natuloy. Ipagdasal mo nag-send sana. Or else, dito tayo magpapalipas ng gabi. Lalong tumindi ang pagkabog ng puso niya. Ako? Makakasama si Sebastian sa loob ng elevator? Magiging malamig ang magdamag niya kung hahayaan niya mangyari to. Mabilis siyang humakbang sa controls ng elevator at paulit-ulit na pinindot ang emergency button. Ilang minuto pa ang lumipas, ngunit walang dumating na tulong. Napabuntong hininga si Amber nang hindi sinasadyang mahulog ang bag niya sa sahig ng elevator. Kusa niya yung nabitawan dahil dumulas yun sa pawisan niyang mga kamay. Kanina pa sila nasak sa elevator, kaya naman nagpapawis na siya. Napaluhod siya sa sahig habang inis na inis. Isa-isa niyang pinulot ang mga gamit niyang naggalat at gigilyong muli inilagay sa bag niya. Tumulong din si Sebastian. Ilang sandali pa, nakita nitong key holder niya. Tiningnan niya to saglit bago itinaas ang tingin sa kanya. Sino si Lily? Tanong nito. Kumurap si Amber at sandaling nag-isip. My daughter. Sagot niya bago marahang kinuha sa kamay nito ang gamit niya. How old is she? Tumayo siya at muling bumalik sa kanyang pwesto sa may kabilang dingding ng elevator. She's 2.
Hindi nito kailangang malaman na si Lily ay mag 3 years old na sa loob ng 3 buwan. Just after. Bulong nito. Hindi siya sumagot. She never felt allowed to explain anything to him. Kung ano man ang nangyari sa buhay niya pagkatapos niyang iwan si Sebastian, labas na to roon. Besides, ibinabahagi lamang niya mahalagang detalye sa kanyang buhay sa mga taong pinagkatiwalaan niya. At si Sebastian ay hindi kabilang sa mga yon. Sandali silang natahimik matapos niyon. Ilang sandali pa, tinanggal na ni Sebastian ang coat nito. He was silently coasting as he rolled the sleeve of his polo up to his elbow. Mukhang gaya niya, pinagpapawisan na rin to. Hindi na rin siya nakatiis. Tinanggal din niyang kanyang coat at naiwan lang ang sleeve tailored dress niya sa ilalim. Tumitig to sa kanya. Bakit? Ikaw lang ang pwedeng hindi mainitan? Wala naman ako sinabi. Ani to na nakangisi na. Pero nakangisi ka at nakakainis? Alam mo, ikaw talaga siguro malis sa buhay ko. Bakit kapag nakakasama kita, lagi na lang ako nalalagay sa mga alanganing sitwasyon? Hindi ka dapat kumagala bitbit ng kamalasan na yun, Mr. Smith? Imbis na mainis ang magaling na lalaki, natawa pa to at umalingaw-ngaw sa tenga niya ang tawa nito. Pinubuksan ng ilang lumang masasayang alaala na ginawa nila noong sila'y magkasama pa. Tumingin to sa kanya na may nakakalokong tingin. Naniniwala ka talaga sa malas, ha? Well, ako hindi. Pero naniniwala ako sa tadhana. Kapag ito'y sinadya na mangyari, ito ay mangyayari. Kaya ang pagkastak sa elevator na to nakasama kay kapalaran? Yan bang sinasabi mo? Nagibit balikat to. We could never know. Pumunta ako dito para makausap ka sa kabila ng hindi mo pagsang-ayon. And yet here we are. Parareho tayo natigas sa elevator na to na walang nakakaalam kung gaano katagal. Lalo siyang nanggigil. Dahil may point ito at ayaw nang i-acknowledge yun. Muli niya tong inirapan at isiniksik ang sarili sa gilid ng elevator. Maayos bang pakikitungo niya sa'yo? Tanong ni Sebastian maya-maya. Nagtataka siyang bumaling dito. Sino? Ang ama ng anak mo? Bakit interesado ka malaman? I just want to know that if you were treated well after you and your father didn't? Mabilis niyang dugtong sa sana'y sasabihin nito. Amber, ano naman sa'yo kung hindi ako trinato na mabuti? If I'd live a hard life after I left, bakit gusto mo malaman? Malino na wala ka nang gustong gawin sa akin pagkatapos mo kong akusahan ng pagtataksil sa'yo. So bakit interesado ka ngayon na malaman na naging buhay ko? Hindi ito sumagot at tumitig lang ulit sa akin. Speechless ka ngayon, di ba? I'm sorry, Amber, sa lahat na nagawa ko. Lalong bumigat ang puso niya. Matagal niyang hinintay ang sorry ni Sebastian. Pero bakit ganun? Parang kulang pa. Siguro dahil nasaktan siya ng sobra. O baka dahil sa napakaraming bagay na nawala sa kanya. Noong naghiwalay sila, ay hindi sasapat ang sorry na yon. Umiwas siya ng tingin. Pumunta ka lang ba dito para sabihin yan? Sorry, pero wala na akong interes sa anong sasabihin mo, Mr. Smith. Nagsasayang ka lang ng oras mo. At kung tungkol pa rin to sa property na binili ko, wala ka na magagawa pa. Tapos na ang deal. Sa amin na ngayon ang property. Sandali itong tumitig sa kanya. At sa malamlam na ilaw na nagmumula sa emergency light, kitang-kita niya kung paano dumaan ang lungkot sa mga mata ni Sebastian. Kung para saan, hindi niya alam. Wala akong intensyong makipagtalo sa property na yun, Amber. Kung nabayaran mo na yun, sino pa ako para manggulo? Nagpunta lang ako dito dahil may mga bagay na tayong dapat ayusin sa pagitan natin. So ngayon may mga bagay tayong dapat ayusin? Ano nangyari sa lalaking ayaw makinig sa mga sasabihin ko? Ha? As far as I'm concerned, naayos ko ng lahat sa pagitan natin noong araw na pinili kong umalis sa buhay mo. Ano mang connection na meron ako sa'yo, ay natapos na sa araw na yun, Mr. Smith. Ani ako rito. Amber, we are. No! Wala lang tayo, Sebastian. It's been 3 years. Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Napapagod na siya sa lahat ng matinding emosyong dumadaloy sa kanya. At ang gusto lang niya ay makaalis sa elevator na to. Para makatakas sa lahat ng sakit na naidulot nito. Para makalaya sa nakakasakit na presensya ni Sebastian.
But she knew, no place is too far enough that she can go to, where she will not carry the memory she has of him. Naalala pa rin niya ang lahat, mabuti man o masama, everything. At yun ay napaka-unfair. How can she be so defeated pagdating kay Sebastian? Ilang sandali pa, tuluyan ang napayuko si Amber nang maramdaman niyang tumulo ng kanyang luha. She was cursing herself over and over for letting her tears fall in front of him. Isang bagay na ipinangako niya sa sarili na hindi niya gagawin. Ngunit napakaraming emosyon ang bumabalot sa kanya. Sebastian is overwhelming her, and her tears are her only escape. I'm sorry. Hindi ko sinasadya magalit ka sa pagmunta mo dito. Maniwala ka sa akin. That's my intention at all. Narinig niyang humakbang to palapit sa kanya. Agad siyang nag-angat ng tingin. Here, at least let me help you with your tears. Ani Sebastian, at mabilis na inabot ang panyo nito sa kanya. Please, Amber. At least hayaan mong gawin ko to para sa'yo. Sandaling nagtalo ang puso at isip niya. Sa huli, umiling siya. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Pahayag niya, bago nagmamadaling pinunasan ang luha niya at muling isiniksik ang sarili sa gilid ng elevator. Napaatras ng ilang hakbang si Sebastian, nakasandal uli sa dingding sa gilid dito. Tahimik siyang napahigbi. Ang mga masasakit na alaalay umatake sa kanya sa isang iglap na naging dahilan upang muli siya masaktan. Naalala niya ang sakit na idinulot ito sa kanya na makiusap siya na makinggan nito ang mga rason niya. Naalala niyang sakit na makita niya si Hannah na naglalakad palabas ng silid nito. Naalala niyang kanyang sanggol na nawala sa kanya at ang maraming bagay na kailangan tiisin pagkatapos noon. She was there standing and stuck on that elevator, and yet she was droning. Nalulunod sa sakit, nalunod sa mga alaala. At nang naisip niya magpatuloy siya sa pagkalunod sa presensya ni Sebastian, muling umilaw ang kabuuan ng elevator. Nabuhayan siya ng loob nang tumunog ang makina at muling umandar ang elevator. Naghintay siya habang bumaba ang elevator sa ground floor. And when it did, kulang na lang, makipag-unahan siya kay Sebastian sa paglabas ng elevator. Subalit nakakaisang hakbang pa lamang siya palabas, ay hinigit ni Sebastian ang kamay niya at muli siya nitong isinandal sa dingding. Napasinghap si Amber sa sobrang gulat. Taranta siya nag-angat ng tingin dito at hindi makapagsalita. Lalo siya nagpanik na mapagtanto niyang halos kahibla na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Kung papayagan mo ako magsalita, malalaman mo na hindi pa tayo tapos, Amber. At least for me, not yet. Seryosong sabi nito bago siya tuluyang binitawan. Walang lingon-likod tong naglakad palabas ng elevator habang nangihina at naguguluhan siyang iniwan sa loob niyon.